Hello guys, magandang gabi o good morning sa nanonood sa mga OFW dyan. Mayroon pong isang congressman na kini-question niya yung bakit daw nag-file pa si VP Sara sa Supreme Court para pigilan ng impeachment ni VP Sara. So kailangan po natin pakinggan siya kung makatwiran ba yung sinasabi niya na na bakit daw pinipigilan pa ni VP Sara yung impeachment niya sa Supreme Court. Pakinggan po natin siya, mga kababayan. Kasi po, para po natin malaman kung saan kumukuha ng katwiran si Congressman Bonggalon. Para po patas po tayo rito. Ipakinig po natin sa inyo kasi wala pa akong video, mga kababayan. So, kailangan mo nating ipakita muna sa inyo yung boses niya lang po ito. Ayon sa UNTV. Pakinggan po natin, mga kababayan. Rosalie, ayon kay Congressman Bonggalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Zil Bonggalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Hindi anya pinahinto ni dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng Korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bonggalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip anyang ipresenta ang kanyang depensa, nais pang ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. Samantala, naninindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at i-transmit sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Yan guys. Yan, napakinggan nyo na po ang bakit daw nagsampa pa si VP Sara para pigilan yung impeachment niya. Kagalang-galang na congressman, karapatan po ng bawat Pilipino yan. Kaya nga po tayo may korte. Kung kinakailangan questionin yung sinampa ninyong impeachment kay VP Sara, questionin po yan sa korte. Kaya nga ho tayo may korte. Diba? Kasi mga congressman, mahal na kagalang-galang na congressman Bonggalon, ng Ako Bicol. Sir, karapatan po ng isang mamamayan ng Pilipinas na pigilan yan. Tatlo na po sila dyan ang pumipigil na pigilan ang ng Senado sa impeachment ni Inday Sara. Hindi lang po si Inday Sara sa inyong kaalaman po. Tatlo na po yan. So, ang naisip ni Inday Sara, bakit naman yung ibang taong nagpa-file para pigilan yung impeachment, bakit hindi siya mag-file din? Kaya po ganun ang nangyari niyan, sir. Kasalanan nyo rin po ito, sir. Kasi 4 na complaint po iyan. 4 na complaint ng impeachment ninyo. Yung una, pangalawa, pangatlo, hindi nyo pinasa agad yun sa Kongreso, sa Government Justice ng Congress, Committee on Justice. Ngayon, yung pang-4, bigla na lang naipasa. Hindi ba minamadali ninyo yan, Congressman?
Kasi po, nag-file kayo December, nag-file kayo ng pang-apat, January na po yata yon. Eh may 1-year ban po yan. Yan po ang kinakatiwiran ni VP Sara. So kung questionin po yung karapatan niya, wala po kayong karapatan kasi karapatan po ng bawat Pilipino yan. Kahit naman siguro ikaw, sir, pag sinampahan ka ng kaso, tatakbo ka sa korte. Kahit ako, kahit sinong ordinary pro, kahit magbabalot yan, magtitinda ng sigarilyo, kung wala siyang pera, hindi niya alam yung batas na karapatan niya, talagang papayag na lang siya. Ay itong si VP Sara, may karapatan ito. Wag ho natin siyang pigilan sa gusto niyang gawin kasi karapatan niya na po. Hindi naman po nag-uumpisa pa yung impeachment eh. Sa Senado eh. Bakit niyo siya pipigilan? Ang dapat, ang pinakamaganda mong gawin, sir, maghanda ka na rin kayo dyan sa Congress. Kasi sabi nga ni VP Sara, ready na siya, November pa ng 2023. Pinaghandaan niya na po talaga kayo. Tapos ngayon, kayo pa ang nag-question sa kanya na bakit pa siya nagsampa sa Supreme Court ng na para ipahinto ang impeachment niya. Karapatan niya yun, sir. Karapatan ng bawat Pilipino yun. Kung hindi, nasa Supreme Court na po ngayon yan ang husga. Wala po sa iyo. Wala po sa kahit kay VP Sara yan. Nasa Supreme Court na po yan, sir. Ngayon, kung utusan ng Supreme Court na umpisa na yan, kay Escudero naman po yan. Si Escudero naman po ang magdidesisyon kung susundin niya yung utos ng Supreme Court. Kung nag-order naman yung Supreme Court doon sa pinali VP Sara na ihinto, ay hinto talaga kayo, sir. Kasi may batas dyan tayo, sir eh. Kayo gumagawa ng batas, dapat kayo ang unang-unang sumusunod dyan. Alam niyo yun, sir. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Na kung meron siyang alinlangan sa sinampan ninyong kaso, may karapatan siyang tumakbo ng Supreme Court, sir. Kahit naman po siguro ikaw, pag sampahan ka ng kaso, wala akong nito, pupusasan ka na, pipigilan po rin yun, sir. Tatakbo ka rin ng Supreme Court. Alam niyo, sir, matalino ka eh. Di ba? Pero sa aksyon ni VP Sara, wala ka nang pakialam doon, sir. Saan ka ba kumukuha, sir? Punong-puno na ba ng kulangot yung sir? Utak mo? Paano kaya, sir, kung ikaw kaya ang masampahan ng kaso, hayaan mo na lang ba na yung karapatan mo, hindi mo na lang gagamitin? Pero wag pong ganon. Sumunod po tayo sa batas, sir. May karapatan po ang bawat Pilipino. Hindi po yan basta-basta, sir. Pag ginusto ni VP Sara na ipahinto at pinayagan siya ng Supreme Court, kayo ngayon ang bakit mag-petition din kayo sa Supreme Court? Bakit kayo pumayag na ipahinto yan? Karapatan nyo yun, sir. Karapatan nating lahat yan. Kung may alam sa batas, ay lalong-lalo na siguro kayo, mas marunong kayo kasi kayo ang gumagawa ng batas. Di ba po, sir? Congressman Bungalong, hayaan mo po siya sa mga aksyon niya. Karapatan niya po yun, sir. Ang gawin mo, paghandaan nyo rin po yung impeachment na ipinali nyo sa kanya. Kasi in-impeach nyo na sa Congress, kayo rin po, maghanda rin po. Huwag nyo pong turuan si VP Sara kung anong gusto niyang gawin. Kasi si VP Sara, ang sinabi niya, November pa lang, na narinig niya sa bibig ni convicted Franz Castro, pinaghandaan na niya ang ipapile ninyong impeachment. Ngayon, kayo naman, lumapit siya ng Supreme Court, bakit kini-question nyo? Pero nasa Supreme Court na po yan, ang desisyon. Wala ho kayong pakialam doon. Karapatan po ng isang Pilipino yun. Yung ordinaryong Pilipino, may karapatan, mayaman ka man o mahirap. Pantay-pantay tayo sa batas. Kaya lang, siyempre, dapat mas sigit na nakakaalam kayo kasi kayo ang gumagawa ng batas. Di ba po, sir? Huwag pong ganun. Hindi po tama yan, sir. Alam nyo po ang batas natin. Pantay-pantay. Mahirap ka man o mayaman.
May pera ka o wala, may karapatan ka. Questionin. Di ba po, sir? Sana po, maano niyo po si VP Sara, maintindihan niyo rin siya. Mga kababayan, ito, congressman ito, ako Bicol, kasama ito ni Saldico. Huwag niyo nang iano to, pabalikin sa Kongreso. Sobra na ho itong mga to. Lahat ng kilos galaw, bukang bibig ng mga Duterte, pinapatulan nitong mga to. Ngayon, wala silang magawa. Paano kung magdesisyon ngayon yung Supreme Court na pigilan? O, ano naman ang gagawin nila? Sisisihin naman nila ang Supreme Court? Yung mga kababayan, yung mga bagay na hindi naman dapat nila kini-question nila. Bakit? Duterte kasi. Yun ang mga dyan. Lahat ng Duterte, binabalikan nila lahat ngayon. Takot sila sa mga Duterte. Kasi kung hindi ito natatakot, bahala siya. Bahala si Inday Sara. Karapatan naman yan talaga yan eh. Baka nakakalimutan ni si Congressman Bungalon na bawat Pilipino may karapatan. Yan ang mahirap sa atin, sir. Huwag kayong masyadong bigyan mo ng karapatan si VP Sara sa kanyang gagawin. Ngayon ikaw, sir, maghanda kayo sa sinampan ninyong kaso kasi nakaready yan si VP Sara. Baka mamaya may mga sumambulat dyan na sekreto. Kayo rin. Diba, sir? Nabuti nga yan, pinipigilan pa ni VP Sara eh. Kasi baka mamaya, pag tinuloy niyo yan, hindi pigilan ng Supreme Court, baka may sumambulat na hindi maganda dyan na makakasira sa Kongreso. O, sino ngayon na maapektuhan? Di ba kayo? Sir, ano po kayo? Kunting isip-isip din. Pag may time, bigyan mo siya ng karapatan. Tigilan niyo na po yung kaharap ng media. Gusto niyo talagang sumikat. Huwag na kayo magpasikat, sir. Bida-bida kayo eh. Tama na, sir. Tigilan nyo na yan sila. Inimpeach nyo na, so manahimik na kayo. Maghanda na kayo kung ano yung mga kaso na niready nyo dyan. Yun ang paghandaan ninyo, sir. Hindi yung puro kayo, pag may rinig kayo masalitang ng mga Duterte, preskon agad. O, patol agad. Anong klase yan, sir? Yan ba ang congressman ng Ako Bicol? Mapagpatol sa lahat ng salita ng mga Duterte? Sa lahat ng gagawin? Nako, mga kababayan, huwag nyo nang iboto ito. Binabantayan ng lahat ng kilos ng mga Duterte ng mga to. Lalo na yung Quadcom, Tricom, good government, huwag nyo nang iboto yung mga yan. Kawawa ang bayan natin. Puro kaliwat kanan ng gobyerno, hindi man lang nila ma-question yung pinasa nilang budget. Kakapal ng mga mukha. Lalaki ng mga kulangot nito. Babayan, parang awa ninyo. Huwag nyo nang iboto yan. Hanggang dito na lang muna ako mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Paki-like na lang po at share. Paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko, Deo Durano. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.